Hayop talaga, no? Ang lupit talaga ng pamahalaan natin. Busy sa impeachment ni VP Sara Duterte habang ang mga Pilipino ay nilulubog ng baha. That's how stupid our government is. Ay nako, grabe. Kayong mga nanonood dyan, kayo po ba ay happy? Happy po ba kayo? Happy po ba kayo at ganito ang ating gobyerno? Ang gobyerno ng walang ginawa ko hindi impa-impeach at ipa-disqualify si VP Sara Duterte sa 2028. Alam mo, kung iisipin mo talaga ng todo-todo, no? Ano kaya ang dahilan nila kung bakit masyado silang obsessed? Sabi nga iba yung mahal mo, iba yung obsess ka. Magkaiba yun. Oh, yung obsession kasi, gagawin mo ang lahat kahit patayin siya para lang mapasayo yung tao na yun. Obsession yun. Ibig sabihin, you would do even bad things just for you to possess that person. Obsession yun. Ibig sabihin, kung ang isang bagay ay obsession mo, you would consider doing bad things. Basta makuha mo yung obsession mo. Yun ang pinagkaiba ng obsession sa pagmamahal. Dr. Loach. And alam nyo kung bakit? Ba't ko nasasabi? Kasi marami sa atin, di ba, sasabihin nila, mahal ko si ganito. Mahal ko si ganire. Yung pagmamahal sa mga jowa. Pero in reality, hindi naman nila talaga mahal. Bakit? Kasi ayaw nilang bigyan ng free will. Ayaw nilang sumaya. Gusto mo ikaw lang lagi ang sumasaya. Gusto mo yung kabutihan mo lang. Ayaw mo yung kabutihan nung tao na yun. Oh, maraming ganyan Maraming ganyan mga tao na masasabi natin, sinasabi nilang mahal pero obsession. Kaya nga, dinidefine ko sa inyo, mga kababayan, anong pinagkaiba ng love at obsession? Halimbawa, sa mag-asawa, mahal mo yung iyong asawa, bibigyan mo siya ng kalayaan na gawin ang kanyang mga hilig sa buhay, except yung mga babae. Halimbawa, hiling niyang mag-golf kasama ang kanyang mga friends, bibigyan mo yun ng kalayaan. Kasi, siya yun hindi mo pipigilan. Hindi, dito ka lang sa bahay, tayong dalawa lang, maburo tayong dalawa dito sa bahay. Hindi ganon. O di kaya naman sa kabilang parte, yung lalaki, doon sa babae, ang gagawin mo, gusto mo, lahat mundong-mundo niya, imundo mo lang. Ayaw mo na siya makipag-usap sa ibang mga friends niyang mga babae. O di kaya naman ayaw mo na siyang pagtrabahuhin dahil gusto mo, ikaw lang ang pwedeng makakita sa kanya. Ang problema, wala na nga kayong pera. Kailangan niya magtrabaho, pero dahil ikaw ay obsessed na obsessed at ayaw mong masilip ng ibang kalalakihan, ayun, nasa bahay mo lang, kinukulong mo na lang. Yun ang tawag doon, obsession, hindi pagmamahal. You are hindering the growth of your partner. Ika nga. Ibig sabihin, your love is not really for her, but for yourself. Tama ba, Dr. Love? O bakit ko sinasabi yan? Kasi ganun din po yung nangyayari ngayon kay VP Sara Duterte. Although they do not love VP Sara Duterte, they hate VP Sara Duterte. But more than the hate, they are obsessed in bringing down VP Sara Duterte. Without any reason at all. To the point that they are double standard. Diba? Ibig sabihin, galit na galit sila sa korap. Sabi nila, hindi, ibalik ang paglulustay ni VP Sara Duterte. Kaya nga ang tawag sa kanya, di ba? Ano ba yun? Lustay, inday ba yun? Inday, lustay. Hindi ko maintindihan. Ang corny nila kasi. Di ba? Yun ang pagtawag nila. Lustay daw si VP Sara Duterte ng 150 confidential funds. Pero yung MOOE ng mga congressman ay higit pa doon sa 150 million na yun. Di ba? At yung flood control na ayaw nilang silipin, pinipigilan nilang mahanap ang mastermind, ay trilyon-trilyon. Yan ang tinatawag na double standard.
Bakit nga? Because of their obsession. They do not just hate BP Sara Duterte. They are obsessed in bringing down BP Sara Duterte. And they are obsessed na matalo siya sa 2028. So they would do everything, even beyond legal moves o legal strategy, ay gagawin nila para lang talagang pabagsakin si BP Sara Duterte. Kaya nga ngayon ang usapan na sa impeachment, kasi sinasabi ng iba, bakit ba masyadong legalistic itong si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, si Robin Padilla, si Amy Marcos? Sinasabi nila, napaka-legalistic naman masyado niyan. This is not a court. This is an impeachment court. Therefore, this is not a legal matter, but this is political. So therefore, political ang dapat gabay ng impeachment court. Ganun na sinasabi ng mga ulol. Para bagang isantabi natin ang legal process. Dahil this is a political process. Abay, gago pala kayo. Mamaya, yan yung hirit nung may tartar, yung bungi. Na pretending to be political analyst, but the reality is left propagandist. Yun ang totoo. Left talaga yan eh. Makakaliwa yan dati pa eh. Left propagandista yan. Kaya yung galawan niya, propagandista na mga makakaliwa. Dito mo mapapatunayan. Mamaya sasabihin ko sa inyo, ikikwento ko sa inyo. Dito mo mapapatunayan, ladies and gentlemen, that the media right now, the page 3 media, hoy, hello, how are you? Fine, thank you. The page 3 media, yung mga bayarang pokpok na media. Literal and figurative. Or figurative. Sorry, not and. Or. Pokpok media. Yung mga pokpok nating mga media na kailangan bayaran para dumaldal, kailangan bayaran para salsalin ang mga balita. Alam mo, hindi lamang po sila bayaran. Sila po ay sa totoo lang napasok na ng mga teroristang NPA. Nakapaglagay na sila ng mga tao sa loob to the point ang kanilang sinusundang ideolohiya o sinusundang mga patterns pagdating sa pag-i-interview ay kukunin nila yung mga makakaliwang propagandista. They're pretending not to be left, but they are really left. And they know that. Kasi nga, marami na ho sa loob ng page 3 media station sa mga network ang talagang galing po at nagkaroon ng training from the terrorist group NPA. Kung maaalala ninyo, pauulit-ulit ko nung kinikwento ito, na-interview natin mismo yung dating NPA na nagbalik loob na sa gobyerno at iyan ang isa sa mga training nila to be part of the radio, local television, and now I think they're successful in doon sa local TV o local radio. Kaya now they are in the national TV or the national radio. Ang masama pa nga po nito, mga kababayan, ay meron ng online, social media, easy access. Kaya sila nakakapagpakalat ng kanilang kasinungalingan at propaganda.